Sa kabilang banda, may iba't ibang halimaw na nagsisipag-unahan upang makuha ang nag-iisang prutas ng Jade Tree. Habang patuloy ang pagdagsa ng mga halimaw papunta sa Jade Tree, nagbabala naman si Elderly kay Spring, na paparating na nga raw ang alon ng mga halimaw. Kailangan nga raw nilang pigilan silang makalapit sa Jade Tree, kung hindi, malamang ay muli na namang maglaho ang punong iyon. Agad tumugon si Spring sa sinabi ni Elderly, kaya't ipinatawag niya ang Scarlet Flame Candle Dragon Beast. Paglabas nito, dali-dali niyang inutusan ang kanyang battle pet. Mabilis namang binuga ng Scarlet Flame Candle Dragon Beast ang nakakapasong apoy gamit ang Dragon Flame Jet. Tinamaan ng apoy ang isa sa mga halimaw, na agad napasigaw sa sakit habang nasusunog ang kanyang kamay. Sa unang atake pa lamang, matindi na agad ang pinsalang natamo ng halimaw. Pero hindi rin nagpahuli ang ating bida. Lumitaw siya na punong-puno ng determinasyon, at sa kanyang kamao ay nagliyab ang isang malakas na enerhiya. Sa isang malakas na lundag pababa mula sa ere, bumulusok siya pabagsak na tila isang meteorong apoy. Ibinagsak ni Spring ang kanyang ultimate skill na tinatawag na Demon Suppressing Divine Fist. Mula sa kalangitan, lumitaw ang madaming dambuhalang kamao na naglalagablab sa espiritual na enerhiya. Sa bawat pulgada ng pagbaba nito, kasabay ang apoy at dumadagandong na puwersa, dahil dito, napaslang naman ang napakaraming halimaw at hindi man lang sila nakalaban o nakaiwas. Kasunod nito, sumigaw naman dito si Elderly sa ating bida na tutulungan niya nga raw ito, kaya hinawakan na ni Elderly ang kanyang Spike Tyrant Dragon para mag-Beast Fusion. Matapos ang kanilang pagsasanib, nagbago ang anyo ni Elderly, sabay nito, dali-dali naman kumilos si Elderly, kaya kaagad niyang napatay ang isang halimaw sa pamamagitan ng pagputol nito sa leeg. Habang ginagawa ito ni Elderly, may sumugod naman na isang halimaw mula sa kanyang likuran. Ngunit hindi naman ito naging problema kay Elderly, dahil sa pamamagitan lamang ng kanyang buntot, napatay niya agad ang halimaw sa pamamagitan nito. Hindi rin nagpahuli si Skelly. Sa pamamagitan lamang ng isang malakas na hampas ng kanyang sandata, nagkadurog-durog ang katawan ng mga halimaw na kanyang tinamaan. Wala itong inurungan at mabilis niyang inubos ang mga kalaban sa kanyang paligid. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang dumating ang isang makapangyarihang nilalang, isang dambuhalang puting dragon na may kristal na mga pakpak. Sa kanyang paglipad ay nagpakawala ito ng isang malakas na howl na yumanig sa buong lugar. Ibinagsak nito ang kanyang ultimate skill na tinatawag na Frozen Wings. Mula sa kalangitan ay bumagsak ang napakaraming kristal na yelo, at sa isang iglap, nabalot ng matinding lamig ang buong kapaligiran. Nahadyap sa atake si Skelly at wala siyang nagawa kundi tanggapin ang kapalaran. Sa isang iglap, naging estatwang yelo ang kanyang katawan, tuluyang nabalot sa loob ng isang malaking blok ng yelo. Kasabay nito, gumamit naman ng shockwave ang halimaw sa pamamagitan ng pagsigaw nito, dahil dito nawasak naman ang buong katawan ni Skelly sa madaming bahagi. Nangamba naman dito si Elderly, dahil kahit may kakayahang magpagaling ang mga undead na alaga, kung ganito naman ang pinsalang natanggap nito, malamang ay malala na ang sitwasyon para sa alaga ni Spring. Ngunit nagkakamali si Elderly, dahil biglang na-activate ang bloodline talent ni Skelly habang ito ay wasak na. Pagkatapos, bumalik si Skelly sa kanyang anyo gamit ang kakayahan na tinatawag na Undead Eternal Life. Napuno naman ng pawis ang pagmumukha ni Elderly, dahil imposibleng nga raw ang ginawa ni Skelly, dahil hindi nga raw normal ito sa isang alagang undead na battle pet. Dahil dito, bigla na lamang nawala ang puting dragon sa harapan ni Skelly, at bigla na lang nagpakita ang isang kakaibang dragon sa kanyang harapan. Kaya sa ganun, inatake ni Skelly ang dragon ng kanyang buong lakas, kaya sa isang galaw lamang ni Skelly nahiwa kaagad ang leeg nito ng walang kahirap-hirap. Kasabay nito, bumaksak naman ang bangkay ng halimaw mula sa lupa, habang napupuno naman ng pawis ang mga halimaw sa kanilang nasaksihang pangyayari. Mga kahangal, medyo magulo ang kwento, bigla na lang kasi nawala ang puting dragon sa laban. Dahil sa ginawa ni Skelly, nakita naman ito na pagkakataon ni Spring, kaya dali-dali niyang inutusan si Dragon Hound na umatake ng araw ito ng kanyang Dragon Roar. Nagliwanag ang mga mata ni Dragon Hound, at sa isang iglap, mabilis na naglaho ang lahat ng halimaw sa paligid na para bang mga langgam lang sila. Dahil sa nakita ni Elderly sa ginawa ni Spring, bigla siyang napabulong sa kanyang isip.
Orihinal sana ay tutulong siya upang maibsan ang bigat ng laban, ngunit napagtanto niyang masyado lang pala siyang nag-alala. Ang dami ng kalaban ay hindi man lang naging hadlang kay Spring, kulang pa nga iyon para seryosohin. Namangha din si Elder Lee sa tagpong kanyang nasaksihan, dahil nagkalat ang mga patay na katawan at naglalagablab ang apoy sa paligid, pero tila walang hirap ang lahat para sa ating bida. Sa ipinakitang lakas ni Spring, malinaw kay Elder Lee na hindi na pala niya kailangang makialam pa. Kinausap naman dito ni Elder Lee si Spring, kahit na nalutas na ang problema sa alon ng mga halimaw, may isa pa silang balakid, dahil sa tuwing lalapit nga raw sila sa puno ng Jade Tree, bigla na lamang itong nawawala, kaya napatanong ito kay Spring kung paano balak kunin ni Spring ang bunga nito. Napaisip ang ating bida habang nakatingin ito sa kanyang kamay. Tila iniisip niya ang tunay na lakas na taglay niya matapos ang laban. Kasunod nito, itinaas na ni Spring ang kanyang kamay at buong lakas na sumigaw ng fusion para sa kanyang tatlong battle pet. Sa isang iglap, nagsanib ang tatlong alaga sa katawan ni Spring, dahil dito nag-transform na si Spring sa Triple Beast Fusion. Lubos ang pagkabigla ni Elder Lee sa kanyang nasaksihan. Nakita niya ang Triple Beast Fusion, isang uri ng pagsasanib na karaniwang makikita lamang sa antas ng Legendary Realm. Hindi basta-basta ang ganitong kakayahan, dahil tanging mga tunay na dalubhasa sa Heavenly Destiny Realm lamang ang may kakayahang magsagawa nito. Kasabay nito, mabilis na kumilos si Spring, at ginamit nito ang kanyang counter speed upang agad siyang makapunta sa Jade Tree gamit ang nakasisilaw na bilis. Sa sobrang bilis ng kanyang galaw, nag-iwan siya ng mga light trails sa hangin. Pagkatapos ng mabilis na galaw ni Spring, nagkaroon ng matinding pinsala sa lupa. Sa lakas ng impact ng kanyang bilis, nabiyak ang yelo at nag-iwan ng malalim at malawak na crack. Kitang-kita sa paligid ang epekto ng kanyang taglay na kapangyarihan at bilis, kasabay nito, kaagad naman nakapunta si Spring sa Jade Tree habang kinukuha na nito ang bunga nito, at natuwa din ang ating bida dahil saktong araw ang ginawa niya para umabot ito sa tamang oras. Habang si Elder Lee naman ay namamangha naman dito sa ating bida dahil kakaibang araw si Spring sa lahat ng kanyang nakilala. Habang papalapit na si Spring sa bunga ng Jade Tree, bigla na lamang lumitaw ang isang mabangis na nilalang mula sa Void of Space. Agad itong umatake gamit ang dambuhalang sandata, na tila ba gustong pigilan si Spring sa pagkuha ng makapangyarihang bunga. Nagtaka naman dito si Elder Lee, kung anong araw klaseng halimaw ang kaharap ni Spring. Pagkatapos ng ginawang pag-atake ng halimaw sa ating bida, nagkaroon ng malakas na pagsabog. Dahil dito, nag-alala si Elder Lee at dali-daling ito na nagtungo sa ating bida upang tingnan ang kalagayan ni Spring. Pagdating ni Elder Lee sa kinaroroonan ni Spring, agad siyang nagtanong kung ayos lang ba ang ating bida. Sinagot naman siya ni Spring na ayos lang siya, ngunit hindi niya inaasahan ang biglaan at mabilis na pag-atake ng isang halimaw kaya hindi niya ito naiwasan. Galit na nagsaad ang halimaw at sinabi na muntik na siyang tamaan ng alaga nilang unggoy. Sinisi niya sina Elder Lee at Spring dahil nasira ang mahalagang bunga ng kanilang master. Nagulat naman dito si Spring dahil marunong magsalita ng wika ng tao ang halimaw. Napansin din niya na mas mataas ang antas ng nilalang na ito kumpara sa mga nauna nilang nakalaban, kaya nagbabala siyang huwag maging pabaya, kaya tinanong ni Spring kung ang bungang Jade Tree ay itinanim nga ba ng kanilang master. Mayabang na sinabi ng halimaw na anumang bagay na magustuhan ng kanilang master ay automatikong pag-aari na nito, at walang araw silang karapatan na kunin ito. Nagtanong si Spring sa halimaw kung sino nga raw ang master nito. Ngunit sa halip na sagutin ang tanong ni Spring, bigla na lamang nagalit ang halimaw. Sa tindi ng emosyon nito, agad nitong inihanda ang kanyang sandata upang salakayin si Spring. Buong lakas itong umatake patungo sa kinaroroonan ng ating bida, ngunit madali lamang itong naiwasan ni Spring. Hindi pa rin tumigil ang halimaw at muling sinubukang saksakin si Spring gamit ang kanyang mabigat na sandata. Subalit, sa pangalawang pagkakataon, muli itong naiwasan ng ating bida. Habang nagiging mas agresibo ang halimaw, bigla nitong binago ang direksyon ng kanyang pag-atake kay Elder Lee. Naguluhan si Elder Lee habang iniiwasan nito ang pag-atake ng halimaw sa biglaang pagwawala nito. Hindi niya maintindihan kung bakit ito biglang naging marahas at walang habas kung umatake gamit lamang ang puwersa,
Sinabihan naman ni Spring si Elderly na mamaya na nga raw nila ito na pag-usapan at mag-focus nga raw muna silang dalawa na talunin ito. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang naglaho ang halimaw, at ni kaunting bakas ng kapangyarihan nito ay hindi na maramdaman. Dahil dito, napasabi si Elderly na tuluyan nang naglaho ang halimaw at hindi na nila maramdaman ang star power nito. Ngunit sa kabila ng kanilang pagiging kampante, bigla itong sumulpot sa likuran ng ating bida, kaya naman nagulat si Spring at agad siyang napalingon. Walang ano-ano'y inatake ng halimaw si Spring ng isang malakas na enerhiya, dahilan upang ito'y mapa-atres at mapasigaw sa sakit. Agad naman rumesponde si Elderly at sumugod para tulungan si Spring. Napansin ng halimaw ang presensya ni Elderly mula sa likod, kaya agad niya itong inatake. Buong lakas siyang sumugod ng hindi nagdadalawang isip, dahilan upang matamaan si Elderly at mapasuka ito ng dugo sa tindi ng natamong pinsala. Napasigaw naman si Spring sa pag-aalala sa kalagayan ni Elderly. Sa kabila ng kanyang matinding sugat, buong lakas pa ring hinawakan ni Elderly ang sandata ng halimaw upang hindi ito magamit laban sa kanila. Kasabay nito, ginamit ni Elderly ang kanyang Dragon Bloodline Inheritance Technique upang tuluyang hindi na makagalaw ang halimaw. Gumamit din ng isang teknik ang halimaw, ngunit hindi ito gumana. Dahil dito, nagsimulang mangamba at kabahan ang halimaw sa posibleng mangyari. Habang nagpupumiglas ang halimaw upang makawala sa pagkakahawak ni Elderly, sinamantala naman ni Spring ang pagkakataon upang tuluyan na itong tapusin. Nilabas ni Spring ang kanyang makapangyarihang teknik na tinatawag na Dead Dragon Flame mula sa kanyang bibig. Sa isang malakas na atake, tinamaan nito ng direkta ang ulo ng halimaw at tuluyang pinabagsak. Sa huling sandali, makikitang wala nang nagawa ang halimaw kundi ang matalo sa gitna ng apoy at kapangyarihan ni Spring. Dahil dito, natuwa naman si Elderly dahil tuluyan na nga raw nilang natalo ang malaking halimaw. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang nasunog ang bangkay ng halimaw. Sa kabila ng pagkakapugot ng ulo nito, nagawa pa rin itong magbitaw ng pagmumura sa kanila. Dahil dito, labis ang gulat ni Elderly at natanong niya sa sarili kung anong klaseng nilalang nga ba ang kanilang nakaharap. Habang unti-unting nawawala ang buhay ng halimaw, bigla na lamang nagbukas ang isang void of space. Mula rito ay lumitaw ang tunay na master ng halimaw. Sa kanyang pagdating, agad siyang nagtanong kung sino ang pumatay sa kanyang alagad, at kasabay nito ay nagbanta rin siya, na wala ni isa man sa kanila ang makakatakas.